Sa darating na Holy Week, magpapakalat ng 2,000 tauhan ng NLEX bilang paghahanda sa magiging dagsa ng mga motoristang uuwi sa mga probinsya. Si JM Pineda sa sentro ng balita. Ilang linggo bago sumapit ang Holy Week, marami na sa ating mga kababayan ang nagpaplanong magbakasyon at umuwi ng kanya-kanyang probinsya. Karamihan nga ay nag-aasikaso na ng kanilang mga sasakyan para maging handa sa mahabang biyahe. Kasabay niyan ay tiniyak rin ng pamunuan ng Metro Pacific Tollway na may hawak sa North Luzon Expressway ang kahandaan sa posibleng dagsa ng mga motoristang aakyat ng Panorte ngayong darating na Holy Week. Magpapakalat umano sila ng higit 2,000 mga tauhan sa expressway para sa mabilisang responde kapag may aksidente. At posible rin daw na mapaaga ang biyahe ng iba nating kababayan. Pisap din po ng 6 a.m. ng April 9 hanggang 6 a.m. ng April 14, the following Monday. At kami po ay mag-implement po ng free towing para sa mga class 1 po to the nearest exit. And then tuloy po ulit ng April 16 ng 6 a.m. hanggang April 21 na po ng 6 a.m. Makabalik naman po yung ating mga motorista para po mas mabilis yung ating pag-clear ng mga insidente at hindi na po sila makaabala dun sa daloy ng traffic po natin. Tinatayang nasa 10% ang madadagdag na bilang ng mga sasakyan na dadaan sa NLEX, katumbas yan ng lagpas 30,000 mga sasakyan. Inaasahan na sa Miyerkules ng hapon o April 16 hanggang tanghali ng kinabukasan ang magiging bugso ng mga sasakyan sa expressway. Kasama sa plano ang paglalagay ng counterflow o zipper lane sa southbound sa simula ng Holy Week. Magsisimula yan paglagpas ng Balintawak Toll Plaza hanggang sa Marilao exit. Maglalagay rin sila sa San Fernando exit hanggang sa Dau. Target din ng pamunuan na maglagay ng zipper lane kapag pabalik na ang ating mga kababayan sa Metro Manila. Simula Sabado ng umaga hanggang sa Pasko ng pagkabuhay. Bubuksan ang zipper lane sa Dau exit hanggang sa San Fernando. Magkakaroon din sa Balagtas hanggang Bukawi Toll Plaza. Magtutuloy naman yan sa Marilao hanggang sa Balintawak Toll Plaza. Sabi ng NLEX, bali wala ang ganitong traffic plan kung hindi rin daw handa ang mga motorista kaya paalala nila. Napakainam po na kailangan na mapaghandaan ng ating mga kababayan magbibiyahe. Ma-check nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan at ganun din po yung magdadrive. At kung pwede po yung ating mga wala pa pong RFID, magpakabit na po ng RFID kasi mas mabilis pa rin po talaga yan. At mas maayos yung daloy sa ating mga dedicated lanes for RFID. Siguraduhin lang po na meron silang mga sapat na load balance. Sinisiguro rin ng pamunuan na matapos lahat ng mga road maintenance sa expressway bago pumasok ang Holy Week para maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.